Kahit yun ay pangako ng ating Panginoon na siya ay suma sa atin, subalit ang tao pa rin ay nangihina. Dahil yun nga, iniisip kasi ng tao na minsan tayo ay iniwan ng ating Panginoon, pinabayaan ng ating Panginoon, o kaya hindi dininig ng ating Panginoon ang ating mga daing o ang ating mga panalangin. Kaya nga kanina mga kapatid, habang ako'y nagmuni-muni, papunta rito, inisip ko, ano ang rason kung bakit nangihina ang mga tao o ang mga lingkod ng ating Panginoon? Bakit kapag ang isang tao ay nangihina sa paglilingkod sa ating Panginoon ay yung kanyang pananampalataya ay parang lumalayo sa ating Panginoon? Bakit kaya mga kapatid? Ano kaya ang dahilan? Pansin niyo ba yan? Kumbaga isipin natin, siguro may mga pagkukulang tayo, hindi lang siguro, kundi sure yan, may mga pagkukulang tayo dahil hindi naman tayo perfecto. Pero ano nga ba ang dahilan mga kapatid? Kahit na alam natin sa ating sarili na ginagawa naman natin ang lahat ng ating mga kaya, para paglingkuran ng tama ang ating Panginoon, pero bakit sadyang dumarating sa buhay ng tao na talagang nangihina ang tao? Talagang nangihina ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung isipin natin dito mga kapatid, ito si Josue ay successor siya, siya ang sumunod o pumalit kay Moises na naging leader ng mga Israelites. Kumbaga doon pa lang sa panahon ni Moises, alam niya na ang nagagawa ng ating Panginoon. Di ba? Dahil nakita niya sa kanyang mga mata, narinig niya mismo sa kanyang mga tainga kung ano ang ginawa ng ating Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan ang ating Panginoon, kung gaano kamahal ng ating Panginoon ang kanyang mga tao. Diba? Pero bakit nung time na siya na yung ginagamit ng ating Panginoon, bakit sinabi ng ating Panginoon na huwag kang matakot? Dahil alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Huwag kang malupaypay. Sabi rito ng ating Panginoon, huwag kang manglupaypay. Bagkos magpakalakas ka. Dahil kahit saan ka pumaroon, kasama mo ang Panginoon. At hindi lang yung panahon na yun mga kapatid, nung time ni Josue, kahit sa panahon natin ngayon, yun din ang naging pangako ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga lingkod. Ano ang pangako ng ating Panginoon? Humayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita, bautismuhan, turuan sa lahat ng aking mga sinalita, at tingnan ninyo, ako ay suma sa inyo, magpahanggang wakas ng sanglibutan. Ibig sabihin, habang tayo ay buhay, habang ang tao ay buhay na naglilingkod sa ating Panginoon, kailanman hindi kayo iwan ng Diyos. Amen. Sadyang ginagawa lang talaga ni Satan ng kanyang trabaho na tayo ay ma-discourage, tayo ay manglupaypay, tayo ay manghina upang tayo ay hindi na magtiwala sa pangako ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kapag siya'y nangako, talagang tutuparin niya. Pansinin niyo mga kapatid at mga Israelites, nung sila ay talagang naging pasaway sa harap ng ating Panginoon, gusto nang lipulin ng ating Panginoon ng mga Israelites, subalit pinaalala ni Moises ang kanyang pangako kay Abraham. Sabi ng ating Panginoon, narito, nakita ko ngayon itong mga taong ito, napakatigas ng kanilang mga puso. Lilipulin ko silang lahat. At ikaw, Moises, ikaw ang gagawin kong kahalili na mula sa iyo ay pipili ng ating Panginoon ng mga tao. Nung marinig yun ni Moises, mga kapatid, siya ay nagsabi sa ating Panginoon, "Wag nawa, Panginoon." Dahil alam ni Moises na ang ating Panginoon ay nangako kay Abraham na sa ano't paraan
pararamihin ng ating Panginoon ang mga lahi ni Abraham. Dahil si Abraham ay siya ay naging tapat sa ating Panginoon. Kahit nung buhay pa siya, hindi niya nakita na natupad ang pangako ng ating Panginoon, pero patuloy pa rin siyang naniniwala sa ating Panginoon. Natuto pa rin ng ating Panginoon ang kanyang pangako. Kaya sabi ni Moses, "Wag nawa Panginoon, ha? Dahil ikaw ay nangako kay Abraham, ganito ang pangako mo kay Abraham." Nung narinig ng ating Panginoon na sinabi ni Moses, mga kapatid, nawala ang kanyang galit dahil kay Abraham. Ha? So yun mga kapatid, yun ang pangako ng ating Panginoon kay Abraham, na sasamahan niya, i-bless niya, at kung sino mang mga tao ang mag-bless kay Abraham, i-bless din ni Lord. Pero sinong gagawa ng masama kay Abraham ay ganun din ang mangyayari sa kanya. Dahil nandun ang ating Panginoon ay sa kanya. Laging kasama. So rito mga kapatid, sabi rito, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas. Ha? Magpakatatag. So, isipin niyo mga kapatid, sinong inutusan? Ibang tao magpalakas sa'yo o sarili mo? Ha? Sarili mo. Ha? Sabi nating Panginoon, ikaw ay magpakalakas. Kasi minsan ang tao, yung kalakasan natin, yung kaligayahan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon ay nakabase sa ibang tao. Ano yun? Intindihan niyo mga kapatid? Kaya sabi nating Panginoon, ikaw ay magpakalakas. Ikaw sa sarili mo. Ikaw ang responsible. Hindi ang ibang tao. Hindi ka dapat tumitingin sa ibang tao, at nung tiningnan mo ang ibang tao, nangihina ka. Pag nakita naman mo naman sila ay masaya, sila ay matatag, sila ay nagmasagana sa gawain ng ating Panginoon, ikaw rin, ganun din ang gagawin mo dahil nagkaroon ka ng kumbaga example or inspirasyon dahil nakita mo sila na ganun ang kanilang ginagawa. Kapag ganun talaga mga kapatid, manghihina talaga tayo. Dahil ang tinitingnan natin ay tao. Bagamat positibo ang tingin natin, pero hindi pa rin yung tama dahil ang gusto natin Panginoon, always looking unto Jesus tayo. Di ba? Kaya nga mga kapatid, walang iba na makatutulong sa iyo, walang iba na makatutulong sa atin upang palakasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, kundi ikaw sa sarili mo. Hindi ibang tao. Baka maghintay ka na, kailan kaya ko bibisitahin ni Pastor? Kailan kaya ko bibisitahin ni sister, ni brother? Ha? E paano kapag hindi inutusan nating Panginoon? Ha? Kagaya ng may isang tao mga kapatid, dati, lagi binibisit namin. Yung time na nakita ko na parang unwelcome na kami, siguro sa madaling salita, parang hindi na siya masaya na lagi kami pumupunta roon, hindi na ako pumunta. Kaya ang sabi ko sa ating Panginoon, Lord, hindi na ako pupunta doon kapag hindi mo sinabi. May mga time na sinasabi natin Panginoon, sige, puntahan mo yun. Pupunta kami. Pero dumating na naman ang time na hindi na naman kami pumunta. Sabi ko na naman sa sarili ko, hindi ako pumunta doon hanggat sabihin ng ating Panginoon. Yeah? Kaya yun mga kapatid, magpakalakas ka, sabi ng ating Panginoon. Ano nga ba ang dahilan mga kapatid na bakit sinabi ng ating Panginoon na magpakalakas ka? Dahil nga tayo mga kapatid, tayo mga tao, tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, maraming paraan tayo ay nanghihina. Amen. So dapat tayo mga kapatid, ang gawin natin ay i-focus natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na yung sinasabi ba ni Apostol Pablo na
yung naglilingkod tayo hindi sa tao kundi sa ating Panginoon. Ha? Na kahit anong gawin natin sa salita man at sa gawa, ito'y ginagawa natin sa pangalan nating Panginoon sa ikapupuri ng Diyos. Amen. Da? Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga kanina mga kapatid, habang ako'y papunta kami rito, ako ay yung pahatagal, muni-muni, maghatong pa wari-wari na malandong. Mamalandong ako ni dahil Ginoo. Napulong mo siya na nasring na ayaw ka dismaya or ayaw ka discourage. Nasring din na si Buhano. Wala ko ba ikaw subua magmakusganon ka o magmaisog? Ayaw pagkahadlok og dili ka mangluya. Kay ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon. Nakita na ako mga kabugtuan. Ano sa na rason mga kabugtuan na nanuluya ang tao? Ito diri talagang tapat ka atong Ginoo. So ang rason mga kabugtuan na ang tao diri God, itong tapat God ha aton Ginoo. Kay bagamat dinidesire natin na tayo ay maging tapat sa ating Panginoon, pero minsan natatalo tayo o nadadaig tayo ng takot sa ating puso. Agree ba kayo? May mga bagay na alam natin na tama at yun dapat ang ginagawa, pero dahil takot tayo, pabayin na lang. Sige na lang. Di ba? O sa ito na rason na kaya no nakakapanluya, o sa ito na rason na kaya no nakakapanghina. Dahil hindi na natin nagagawa ng tama ang isang bagay na alam naman natin na tama, at yun sana ang dapat natin ginagawa, pero dahil nga tayo ay takot, okay na lang. Pabayin na lang. Sugan na lang. So mga kapatid, isa yan sa bagay na nakakapanghina sa atin. Gusto kasi ng ating Panginoon is yung kung ano ang tama, yun doon tayo palaging panig. So bakit natatakot ang mga tao o mga lingkod ng ating Panginoon mga kapatid? Hindi ko sinasabing lahat pero karamihan. Kaya nga minsan mga kapatid, isang kapatid natin kay Kristo, one time, nung bago pa lang kayo mag-asawa, bumisita siya sa aming bahay. Sabi niya, bakit hindi ka nagninegosyo? So, alam niyo kung anong sagot ko? Hindi. Hindi. Ang sagot ko, ayaw kong magkasala. Strict na kabaton. Bakit di ka nagnegosyo? Ayaw kong magkasala. So, hindi na siya umimik. Baga, tumawa lang siya. Sabi niya, talagang ganyan kapag nagnegosyo ka. Hindi talaga may iwasan na magkasala ka dahil magsisinungaling ka. Kapag ikaw ay nagtinda ng isda, kahit simpasibuano o wari-wari butod na, labas lagyapon. Labas. Bisang burit na tinahin, labas lagyap. Ito yung mga, nagtotoo ba kita mga bugtuan, ito mga dagko ng mga negosyo ito na invest godira? Bisang pasignon Kristohan ng mga bugtuan, naging tangkod ba ito? Ano ba dire? Kaya no, labi na pagkabot na itong BIR, may dami ito tinatawag na resibo, dire insakto, ang record, ang surat, ang ginpapasa ng ito BIR. Kay, ang istorya, kapag ikaw ay naging tapat, kung ano talaga ang income mo, kung anong kwan dyan nilalagay mo, wala kang kikitain. Kaya, anong nangyari? Buwan na negote. So ganyan. Kaya, bihira lang sa mga Christian, mga kapatid, naging successful sa business. Yung totoong naglilingkod sa Panginoon. Dahil, yun nga ayaw ng ating Panginoon na mapahamak tayo mga kapatid. Dahil, ang mali ay mali pa rin mga kapatid. So yun nga ang sinasabi ko mga kapatid na
Isa yan sa mga dahilan dahil takot tayo mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, ang sabi nating Panginoon, huwag kang matakot. Gawin natin kung ano ang tama, kung ano ang matuwid. Kung alam mo na ikaw ay nasa tama, wala kang dapat ikatakot. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Ano naman ngayon, sabihin natin na yung kakampi mo, yung mga tao, pero wala naman ang Panginoon sa iyo, so anong magagawa nun? Sa bandang huli, ikaw pa rin ang talo. Pero, kapag laging tayong pumanig sa tama, kasama mo ang Panginoon. At kapag kasama mo ating Panginoon, ang pangako niya, hindi ka niya pababayaan. See? Kaya yun ang dahilan mga kapatid, bakit ang mga tao minsan ay natatakot dahil baka sila ay usigin. At ang sabi ng ating Panginoon, dito sa mundong ibabaw magkakaroon kayo ng mga kapighatian. Pero magpakatatag kayo dahil dinaig ko na ang sanglibutan. Alam ng Diyos na mangyayari yan sa atin. Uusigin tayo. Dahil tumatayo tayo sa tama, yung sanlibutan naman, yung nature nila is parang tama, parang hindi. Kadalasan hindi. Kapag hindi ka talaga pumanig sa kanila, uusigin ka talaga. Pipersecutin ka nila. Di ba? Kaya yung kadalasan mga kapatid, sige na lang. Kaya yon mga kapatid, pero ang pangako ng ating Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay. Kaya nga mga kapatid, habang nagigitara ko kanina, mamalandong ako. Pero mamitinan nabalik nakuha iniha ako magsunan ni na pulong na dirigod magpapabayaan natin Ginoo. Basta maaral kita, alam mo na ikaw ay nasa tama, wala ka dapat katakot. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Kung kasama mo ang ating Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, hinuba at makikikuan ha atong kung kaupod nato na naton Ginoo. Hindi siya to who can against us. Di ba? Di ba? Hinuman kunoan makuan ha atong kung kaupod nato na naton Ginoo. Nga ito nasaringan natin ginamagbutuan na karugtong ito ng istorya di ni Apostol Pablo ng mga taga-Roma na kung ang Ginoo kaupod nimo, ano butang na makakapahimulag. Din usa-usa dito, mga pagtamay, mga paglutos, mga pagbiay-biay, ano pa? Kagutom, kahubo, balatian, problema, tanan-tanan na siguro. Di ba kung makapahimulagaton, mayroon ba tayong makakapahimulagaton?